Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Dogecoin. Kung saan ang sabi po rito ay Ethereum founder Buterin declares himself a Dogecoin hodler at EdCon 2024. Yan. Mismong ang founder po ng Ethereum na si Ginoong Vitalik Buterin ay kanya pong idineklara or kanya pong sinabi na siya mismo ay isang hodler, yan, or holder ng Dogecoin. Yan, at yan po ay kanyang sinabi sa naganap na isang event na tinatawag na EdCon 2024. Ayan. Sa mga hindi po nakakalam, itong si Ginoong Vitalik Buterin ay siya po ay may matinding suporta kay Dogecoin. Yan, na di po tulad kay Shiba Inu. At yan po yung ating pag-uusapan dito sa video na ito. Ayan po siya, si Ginoong Vitalik Buterin. At bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Kaya yan, hindi po ibibig sabihin na kung itong si Ginoong Vitalik Buterin ay nag-i-invest dito kay Dogecoin ay hindi po ibig sabihin na kailangan na rin nating mag-invest kay Dogecoin. Kaya, ayan, sabi rito ay the Ethereum founder Vitalik Buterin begins his speech at EdCon 2024 by introducing himself as a Dogecoin hodler. Yan, isa po kasing special na speaker. Yan, mayroon po siyang inilabas na speech itong si Ginoong Vitalik Buterin dito po sa naganap na event na EdCon 2024. At inumpisahan po niya yung kanyang speech. Yan, sa pamagitan po ng pagpapakilala sa kanyang sarili bilang isang Dogecoin hodler. And the global Ethereum community congregated in Tokyo, Japan from July 24 to 30 for this year's Ethereum Development Conference or EdCon. Notably, the conference featured keynotes from Ethereum founders Joseph Lubin and Vitalik Buterin. Kaya yan po yung mga espesyal na panauhin or mga espesyal na mga tagapagsalita dito sa naganap na EdCon. Ito po yung mga Ethereum founders na sina Joseph Lubin at saka si Ginoong Vitalik Buterin. In an interesting turn of events, Buterin, scheduled to speak on July 30, showed up on stage with a white horse head mask with black details, dressed in a dark kimono garment characterized by its loose fit and wide sleeves. Kaya yan, itong si nung naka-schedule po na magkaroon ng speech itong si Ginoong Vitalik Buterin nitong nakalipas na July 30. At di po tulad ng inaasahan ng karamihan, siya po ay nagpakita na may costume, nakasuot ng costume. Yan, siya po ay yung kanyang ulo ay meron po siyang suot-suot na head mask na ulo ng kabayo. Yan, at nakasuot po siya ng kimono na kimono garment na kulay itim. At mahaba po ito. Kaya ayan, although Buterin was visibly recognizable, the audience played along with the hidden identity charade, prompting asking him, "Who are you?" In response, Buterin declared that he was a Dogecoin hodler. Kaya ayan, napaka-obvious naman na maski siya ay naka-costume or naka-maskara, ay alam ng mga audience niya yan na siya mismo itong si Ginoong Vitalik Buterin. Pero yan, played along na lamang yung kanyang audience at tinanong kung sino siya. At yung kanyang sagot rito ay sinabi niya na isa po siyang Dogecoin hodler. Kaya meron po dito yung actual na kuha sa kanyang naging speech sa EdCon. Ayan, pwede po nating i-play ito. Kaya play po natin. Ayan po siya, may suot-suot siyang kulay puti na ulo ng kabayo. Ayan, at saka ito po yung kanyang kimono ng garment na kulay black. Ayan, nagsasalita po siya rito. At ayan po siya. Ayan po yung projected po yung sa kanyang background para mas malaki. Ayan, tinanggal po niya yung kanyang maskara at ayan na po siya. Ayan.
Ang nasa likuran ng maskara ay walang iba kundi si Ginoong Vitalik Buterin. A subsequent inquiry on his identity then led to him pulling off his mask. The opening theatrics were soon overshadowed by Buterin's speech at the event, in which he discussed Ethereum's future trajectory for the next 10 years. Yan, tinanggal po niya yung kanyang maskara at ayan na po siya. Kitang-kita po siya. At itunuloy po niya yung kanyang speech at ang kanyang diniscuss dito ay tungkol sa hinaharap or development para kay Ethereum sa sunod na 10 taon. Vitalik Buterin's dealings with Dogecoin. Ano nga ba yung kaugnayan ni Ginoong Vitalik Buterin kay Dogecoin? At masasabi ko pong malaki ang kaugnayan ni Ginoong Vitalik Buterin kay Dogecoin. Kaya isang matindi pong investor or holder po talaga itong si Ginoong Vitalik Buterin ng Dogecoin. Kaya ayan, Buterin revealed that Dogecoin was one of the first fun coins he developed an interest for. Kaya yan, ito po yung isa sa mga pinakaunang dahilan kung bakit po siya interesado kay Dogecoin. Sabi dito ay nagkaroon daw po siya ng interest kasi dito bilang isang first fun coins or kauna-unahan po na coin na tinuturing po niyang parang katuwaan. Ayan, masaya siya sa pag-hold kay Dogecoin. He confirmed that he invested $25,000 in Dogecoin in 2016, 3 years after the meme coin launch. According to him, as at June 2021, the $25,000 investment had skyrocketed to $4.3 million. Yan, malaki na rin ang kanyang kinita rito kay Dogecoin. Sapagkat ayon po sa kanya ay nitong nakalipas na taong 2016 ay nag-invest po siya ng $25,000 dito kay Dogecoin. Pagkalipas po ng 3 taon ay ito po ay naging $4.3 million. Yan, laki ng kanyang kinita. Mula sa kanyang investment na $25,000 ay naging $4.3 million ito. Kaya yan, masaya po pala siya. Kaya syempre, sino ba namang hindi magsasaya kung pag kumita ka ng ganyang kalaki. Buterin donated an additional 20 million Doge to the Dogecoin Foundation. Ayan, nagdo-donate pa po siya ng kanyang Dogecoin sa Dogecoin Foundation. Buterin had joined the advisory board of the Dogecoin Foundation in August 2021. Ayan, ganyan po ka-interesado itong si Ginoong Vitalik Buterin. Sumali na rin siya sa advisory board mismo ng Dogecoin Foundation nitong August 2021. Buterin discussed the possibility of helping Dogecoin switch to proof of stake. Ayan. Maliban po dyan ay nag-discuss na rin po siya na kung saan ay nais po niyang tulungan ang Dogecoin na mag-switch papunta sa proof of stake katulad po ng Ethereum. Buterin has not extended some grace to Shiba Inu, Dogecoin's closest competitor, despite SHIB being built on Ethereum. Yun nga lang ang nakakalungkot. Kung matindi po talaga ang interest ni Ginoong Vitalik Buterin kay Dogecoin, pagdating naman po kay Shiba Inu ay wala. Deadma po siya. O hindi pa po niya ayaw po niyang pansinin itong si Shiba Inu. Kaya maski itong si Shiba Inu ay siya po ay na-build or gawa gamit ang Ethereum network. Kaya nakakalungkot po. Kaya ayan. Kasi itong si Ginoong Vitalik Buterin ay yung kanyang pananaw dito kay Shiba Inu ay parang isa lamang siyang meme coin na sa bandang huli ay babagsak na rin. Kaya yan po yung pananaw niya kay Shiba Inu. Pero yan, ito po talagang matindi. Talagang itong si Ginoong Vitalik Buterin ay matindi po ang kanyang suporta dito kay Dogecoin. Yan, parang katulad rin siya ni Ginoong Elon Musk. Kaya ayan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.